Sa gitna ng wasak na tanawin ng isang nagguho na lungsod, isang anino ang nagmamadaling lumapit. Kuya, nakauwi na ako, ang binatang tagapag-obserba ay humihingal, ang mukha ay kitang-kitang puno ng takot. Bakit ang tagal? Sabihin mo agad sa akin kung ano ang nangyayari sa pugad ng gagamba. Isang malalim at mabagsik na tinig ang umalingaw mula sa lalaking tinawag na Kuya. Ang tagapag-obserba ay nauutal, may isang grupo na nilinis ang buong lugar, wala nang natitirang halimaw. Ano? Seryoso ka ba? Mabilis na lumingon si Kuya, ang mukha ay puno ng pagkabigla at pagdududa. Hindi rin maitago ng kasama niya ang pagkabigla. Lahat ng halimaw na linis na po, matibay na sinabi ng tagapag-obserba, nanginginig pa rin ang boses. Nagkunot ng noo si Kuya, hinaplos ang kanyang baba, habang nag-iisip, lahat ay nalinis, sobrang nakakagulat ito. Si Dark Guardian ba ito? Pero hindi ito ang paraan nila ng paggawa. Marahil ito ay isang lihim na angkan o isang makapangyarihang puwersa. Nagngangalit siya, kitang-kitang galit, peste, ang amo natin ay kailangan lang ng isang bote ng laso ng gagamba pero hindi natin nakuha. Mukhang sa pagkakataong ito, kailangan nating agawin mula sa ilang malas na tao sa daan pauwi. Biglang may isa sa mga tauhan na nagbantay ang sumigaw, may paparating. Mula sa dilim ng nagguho na pasilyo, unti-unting lumabas ang isang matangkad na anino. Sa wakas ay natagpuan ko na ang iba pang mga gisilian. Ang tinig ni Jiang Chen ay umalingaw-ngaw, kalmado na kakaiba. Sino siya? Agad na naghanda ang mga tao ni Kuya. Pinawi ni Jiang Chen ang kanilang pangamba, huwag kayong mag-alala. Isa rin akong misilin na nandito lang para mag-level up. Gusto kong makipagpalitan ng pagkain sa inyo. Kumunot ng noo si Kuya habang pinagmamasdan, nakita niyang isa lang ang tao. At mumiti ng mapanukso, akala ko marami kayo, napahinga ako. Nagpakita siya ng pagiging bukas palad, syempre, maaari kaming makipagpalitan sa'yo. Pero dito sa gubat, hindi mura ang pagkain. Ano ang balak mong ipalit? Ngumiti ng may kumpiyansa si Jiang Chen, alam ko, may mga mahahalagang bagay akong pwedeng ipalit. Nagningning ang kanyang mga mata ng isang misteryosong liwanag. Oh, mahahalagang bagay ba? Bulong ng isa sa mga tauhan ni Kuya, puno ng kuryosidad at bahagyang kasamaan ang mukha. Talaga? Sige, ipakita mo nga, sabi ni Kuya, ngunit malamig na ang tono. Unti-unting hinila nila ang kanilang mga sandata, matalim ang mga tingin kay Jiang Chen, at naging napakatensyonado ang hangin. Hindi natakot si Jiang Chen. Isang banayad na kilos ng kanyang kamay, marahil isang singsing o isang espesyal na kapangyarihan ang na-activate, na naglabas ng mahinang tunog na tiksot sa hangin. Paano ito? Medyo maganda rin, di ba? Tanong ni Jiang Chen, na natiling kalmado ang boses. Sa harap ng mga tao ni Kuya, lumitaw ang mga bangkay ng malalaking gagamba o mga kristal ng enerhiya mula sa kanila, naglalabas ng malakas na aura. Namangha ang mga tao, nakabuka ang bibig. Iyan ang mga gagamba na dapat ay nalinis na, nauutal ang isang tauhan, ang mukha ay puti na parang papel. Nagulat din si Kuya, huwag mong sabihin na siya lang ang nagwaksi sa lahat ng iyon mag-isa. Hindi makapaniwala ang grupo sa katotohanang nakikita nila. Si Jiang Chen, na may mga pulang matang naglalagablab ng kapangyarihan, bahagyang ngumiti, alam ko na ang balak ninyo. Lumitaw sa tabi niya ang isang linya ng impormasyon na nagpapakita ng kanyang kasalukuyang antas 17. Ang nakatagong lakas niya ay tila pinatigil ang hangin. Hindi ako masyadong nasa magandang mood ngayon. Kunin niyo ang kailangan niyo at umalis na kayo, malami. Si Jiang Chen, na may mga pulang matang naglalagablab ng kapangyarihan, bahagyang ngumiti, alam ko na ang balak niyo. Lumitaw sa tabi niya ang isang linya ng impormasyon na nagpapakita ng kanyang kasalukuyang antas 17. Ang nakatagong lakas niya ay tila pinatigil ang hangin. Hindi ako masyadong nasa magandang mood ngayon. Kunin niyo ang kailangan niyo at umalis na kayo, malamig na utos ni Jiang Chen. Ang mga tao ni Kuya, nanginginig sa takot, agad na yumuko, pasensya na, Kuya. Aalis na kami. Mabilis nilang tinipon ang ilang mga nakuha at nagmadaling tumakas. Nang lumayo na ang grupo, kumaway si Jiang Chen, at unti-unting nagtipon ang mga itim at lila na butil ng enerhiya. Tayo, bantayan ang paligid, iniutos niya sa mga di nakikitang tauhan ng dilim. Mula sa kadiliman, lumitaw ang mga kakaibang nilalang na may malamig na aura ng pagpatay, sumusunod sa kanyang utos. Sila ay mga tapat na mandirigma na nilikha mula sa kapangyarihan ni Jiang Chen, handang protektahan ang kanilang amo.
Matapos ayusin ang lahat, umupo si Jiang Chen at kumuha ng isang mangkok ng mainit na pagkain. Peste, mas mabilis akong nagugutom ngayon. Dapat ay alam ko ito nang makuha ko si Munting Siyam. Hindi ko inakala na ang paggawa ng Yisin ay may ganitong side effect. Bulong niya, may bahagyang pagkabalisa sa mukha. Lumitaw sa harap niya ang isang notification, halaga ng ANA, 2,768 paghahati 1,000,000. Mag-level up ng pinakamabilis. Napabuntong hininga siya, akala ko tataas ng mas mabilis ang halaga ng ANA pagkatapos makuha ang IRI, pero hindi ko inakala na tataas din ang limitasyon ng halaga ng ANA ng doble. Gaano ba katagal bago ito sapat? Nag-isip ng malalim si Jiang Chen, habang ang isa sa kanyang malalaking nilalang ng dilim ay nagpapahinga sa tabi niya. Ang halaga ng ANA na maibibigay ng isang boss ay parang asin lang sa dagat. Kahit linisin ang mga pugad ng hayop na bukas para sa mga GCVNG sa labas ng lungsod ng Giang, hindi pa rin sigurado na sapat ito para sa susunod na reproduksyon. Ngunit narinig ko na ang mga pugad ng hayop at mga lihim na lugar na kontrolado ni Dark Guardian ay hindi bukas sa publiko. Mukhang kung gusto kong madagdagan ang halaga ng Qianli, kailangan kong mag-ulat kay Dark Guardian sa lalong madaling panahon. Tumingin siya sa isang madilim na sulok kung saan si Munting Siyam, ang core na nilalang ng Yian, ay mahimbing na natutulog. Gumising ka pa ba, Munting Siyam? Mukhang naubos ang lakas mo sa paggawa ng Yian, may bahagyang pag-aalala sa tinig ni Jiang Chen. Biglang naging matalim ang mga mata ni Jiang Chen. Anan? Iyan ay. Bakit siya nandito? Nakaramdam siya ng pamilyar ngunit hindi ka nais-nais na presensya. Tumayo si Jiang Chen, isinabit ang kanyang balabal at naging seryoso ang mukha. Amoy labanan. Mukhang marami pa ang nandito. Ano ang nangyayari? Nararamdaman niya ang isang matinding labanan sa malapit at tila komplikado ang sitwasyon. May tunog na isot mula sa likod ni Jiang Chen, isang anino ang mabilis na lumapit, ang mahabang buhok ay lumilipad sa hangin. Lumingon si Jiang Chen, nagulat nang makita ang taong lumitaw. Bakit siya pa naman, bulong niya sa sarili. Sa harap niya ay isang batang babae na may violet hair, niyayakap ang isang tao na mukhang nasasaktan. Ikaw ba yon? Tumingin ang violet hair pataas, mahina ang boses. May tunog na isot mula sa likod ni Jiang Chen, isang anino ang mabilis na lumapit, ang mahabang buhok ay lumilipad sa hangin. Lumingon si Jiang Chen, nagulat nang makita ang taong lumitaw. Bakit siya pa naman, bulong niya sa sarili. Sa harap niya ay isang batang babae na may violet hair, niyayakap ang isang tao na mukhang nasasaktan. Ikaw ba yon? Tumingin ang violet hair pataas, mahina ang boses. Oh, ang sakit ting. Nakilala ng violet hair si Jiang Chen, ang mga mata niya ay lumaki sa takot. Ikaw. Ikaw ang naglinis ng pugad ng gagamba. Nagmamadali siyang nanawagan, pakiusap. Huwag mong sabihin sa kanila na nakita mo ako. Pakiusap. Nagkunot ng noo si Jiang Chen, puno ng pagdududa ang isip. Bakit siya pa naman? Hindi ko siya napansin hanggang sa lumapit siya. Paano niya nagawa iyon? Biglang naunawaan niya. Sandali. Sa tingin ko alam ko na. Siya ang taong hinahabol ng mga iyon. Naging malamig ang mga mata ni Jiang Chen. Masyado nang huli para umalis ngayon. Nararamdaman niya na papalapit na ang mga naghahabol. Mula sa malayo, isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw. Anan? Ikaw na naman. Siya ang lalaki ng asul na buhok na nakilala ni Jiang Chen dati. Ang lalaki ng asul na buhok ay may kasamang mga tauhan na nakasuot ng itim na balabal, dahan-dahang lumalapit. Napakagandang tanawin eh. Sabi niya, puno ng pangungutya. Isang tauhan sa kanyang tabi ang sumigaw, itinuturo si Jiang Chen, ikaw yan. Nakita nila si Jiang Chen na nag-iisa sa tabi ng apoy. Na nagtatapang na mag-camp dito mag-isa. Bulong ng lalaki ng asul na buhok, tila nagulat pero interesado. Isang agresibong tauhan ang sumigaw, hoy. Nakita mo ba ang isang batang babae na pumasok dito? Sabihin mo agad, kung hindi, patayin ka namin ngayon. Itinaas ng lalaki ng asul na buhok ang kamay para pigilan ito, sandali. Tumingin siya kay Jiang Chen, may lihim na ngiti sa labi. Alam mo, mabilis kang mag-level up para sa isang taong may sistemang isanhito. Hindi pa lumilipas ang isang araw, umabot ka na sa level 16 na. Lalo akong naintriga sa'yo. Huminto siya sandali at nagpatuloy, pero may mahalaga akong kailangang gawin ngayon. Tumingin siya sa violet hair na nagtatago.
Lumapit ang lalaki ng asul na buhok, ang espada sa kanyang kamay ay naglabas ng malamig na aura. Tanungin kita. Nakita mo ba ang isang batang babae na may itim na buhok kanina? Tahimik na tinaya ni Jiang Chen, napakalakas ng aura niya. Parang kaya niyang umabot sa level 30. Higit pa rito, ang taong ito ay maaaring sabihin ng eksakto ang kanyang propesyon at antas, tiyak na may uri siyang kagamitan sa pagsusuri. Matyagang sagot ni Jiang Chen, kanina ay may nakita akong taong naglakad patungo sa direksyong iyon. Pero hindi ako kabilang sa sensory system, kaya hindi ako sigurado kung siya ba ang hinahanap niyo. Mabuti, magtitiwala kami sayo. Sabi ng lalaki ng asul na buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagdududa. Ngunit pinapayuhan kita na maging tapat ka. Lumapit siya ng isang hakbang, at ang di nakikitang presyon ay tumaas. Kung matuklasan kong tinulungan mo siya, ninig ang lalaki ng asul na buhok, ang nakamamatay na aura mula sa kanyang espada ay kumalat, hindi ka papayagang makaligtas ng pamilya Tiu mula sa Qi Ren Kusi. Isang kasamahan niya sa tabi ay nagpakita rin ng mabagsik na hitsura. Kaya pala sila ay mga tao mula sa isang angkan sa Qi Ren Kusi. Tahimik na naisip ni Jiang Chen, ang impormasyong ito ay medyo nagulat siya. Sa isipan ni Jiang Chen ay lumitaw ang mga impormasyon tungkol sa mga makapangyarihang angkan. Ang mga angkan mula sa Qi Ren Kusi ay may mahabang kasaysayan. Sila ay mga mataas na opisyal sa hangganan at napakalihim. Bihira silang lumabas maliban kung may malaking sakuna. Ang ilan sa mga makapangyarihang angkan ay may kakayahang wasakin ang buong kontinente. Ang lakas ng taong ito ay mas malaki pa kaysa sa inaakala ko. Peste, hindi magandang mapansin ng ganitong uri ng tao. Nang umalis na ang lalaki ng asul na buhok at ang kanyang mga kasamahan, saka lang huminga ng maluwag si Jiang Chen. Umalis na sila. Tumingin siya sa paligid, nagbabantay. Mukhang hindi na ako pwedeng manatili dito. Hindi ligtas dito. Ang violet hair ay ngayon lang naglakas loob na sumilip, may ngiti ng kagalakan sa mukha. Uwa! Nailigtas na ako. Tumingin siya kay Jiang Chen nang may pasasalamat sa mga mata. Hindi masyadong nagsalita si Jiang Chen, hinawakan ang kamay ng violet hair. Sundan mo ako. Naguluhan ang violet hair, ha? Nang makarating sila sa isang mas pribadong lugar, huminto si Jiang Chen, seryosong tumingin sa violet hair. Hoy, noong nakaraan muntik mo akong mapahamak, ngayon tinutulungan kita. Sabihin mo na ang totoo, paano ka na-involved sa mga taong iyon? Natakot na ikinuwento ng violet hair. Ang bahay namin ay may isang istasyon ng pagpapadala ng mga kalakal. Ang taong iyon ay dahil sa kasakiman ay gustong agawin ang mga dala namin at patayin ang lahat. Pero hindi niya inasahan na nakatakas ako. Natatakot siya na ibubunyag ko ito at magpapakalat ng chismis, kaya patuloy niya akong hinahabol para patigilin ako. Tumingin ang violet hair kay Jiang Chen nang may matibay na paninindigan, hindi ko malilimutan na tinulungan mo ako. Balang araw babayaran kita. Napikit si Jiang Chen, may hindi magandang ekspresyon, bayaran ako. Sino ba ang gustong malagay sa gulo mo? Bigla, nakaramdam si Jiang Chen ng kakaibang pagyanig sa hangin. Yisisisisi. Lumaki ang mga mata niya, nagbantay. Ano to? Nagulat ang violet hair, hindi. Nagsimula na silang gumamit ng barrier. Nahuli na tayo. Nagsimulang magbago ang paligid, kumalat ang mga alon ng enerhiya. Tumingin si Jiang Chen sa violet hair na nagtatago, hoy. Dapat kang lumabas dito. Huminga siya ng malalim, iniisip, huli na para umalis ngayon, at tiyak na hindi sila maniniwala kung sasabihin kong hindi ko siya kilala. Unti-unting lumitaw ang mga taong nakaitim na balabal mula sa lahat ng direksyon, pinalilibutan sila. Bulong ni Jiang Chen, medyo marami sila. Tumayo si Jiang Chen sa harap ng violet hair, naging napakaseryoso ang mukha. Ang kanyang mga pulang mata ay nakatitig sa mga kalaban na papalapit. Kitang-kita ang takot sa mukha ng violet hair sa likod niya. Lumitaw ang lalaki ng asul na buhok, malamig ang tingin kay Jiang Chen. Gago ka, alam ko agad na nagsisinungaling ka. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan, dakpin sila. Sabay-sabay na sumugod ang mga taong nakaitim. Sa itaas ng larawan ay nakasulat sa wikang Chino, buong bayan, Overlord of Insect, ang laro ay isang kalamidad. Ang lalaking may asul na buhok ay may matalim na tinig, gago, alam ko agad na nagsisinungaling ka. Dakpin sila, utos ng lalaking may asul na buhok. Hinila ni Jiang Chen ang babaeng may kulay lila na buhok sa likod niya, hinarap ang nagmamadaling karamihan. Napahagulgol ang babaeng may lila na buhok, ikaw.
Napuno ng takot ang kanyang mga mata habang tumingin sa lalaking may asul na buhok. Kinuha mo na ang lahat ng pag-aari ng lakay namin, bakit mo pa ako gustong patayin? Napangisi ang lalaking may asul na buhok ng malamig, kailangan ko ba ng dahilan? Nang marinig ang salitang ilakay, nagulat si Jiang Chen, at tumingin siya sa babaeng may lila na buhok. Nasa ilalim pa rin siya ng takot at galit, ikaw. Sumigaw ang babaeng may lila na buhok sa lalaking may asul na buhok, kung papatayin mo ako. Hindi kayo kailanman papatawarin ng lakay. Hindi ka nila hahayaan na mabuhay ng payapa. Hindi kailanman. Malakas na tumawa ang lalaking may asul na buhok, puno ng pamamaliit, hahaha, lakay. Nilait niya ito, ang galing nila dahil lang may konting pera, di ba? Sa mata ng Tiugya, wala kayong pinagkaiba sa mga mabababang magsasaka. Kayo ay mga hayop na aming pwedeng patayin kung kailan namin gusto. Tahimik na pinagmamasdan ni Jiang Chen, iniisip sa kanyang ulo. At kahit gusto nilang mag-imbestiga, ano naman? Ano ang maiimbestigahan nila kung wala namang mahahanap? Matapang na sabi ng lalaking may asul na buhok, habang nagsisimula siyang mag-ipon ng enerhiya, kumikislap ang mga lila na kidlat. Isang malaking pulang bola ng enerhiya ang bumalot sa paligid, winawasak ang lahat ng nasa paligid. Natakot na pinanood ng babaeng may lila na buhok ang eksenang iyon, pagkatapos ay tumingin kay Jiang Chen na puno ng galit, gago. Akala niya ay nagtaksil si Jiang Chen sa kanya. Isang tauhan na nakaitim ang nagsalita, sundin ang utos ng binatang Panginoon, huwag hayaang may makaligtas. Sumagot ang dalawang tauhan, opo, at sumugod sila pasulong. Naging napakatensyonado ang hangin. Itinaas ng lalaking may asul na buhok ang kamay upang pigilan ang isang tauhan na balak umatake kay Jiang Chen. Sandali lang, kahit na dapat mamatay ang babaeng ito ng lakay ngayon. Tumingin siya kay Jiang Chen na may malalim na kahulugan sa mga mata, pero interesado ako sa awakening user ng creative system na yan. Lumapit ang lalaking may asul na buhok kay Jiang Chen, may mataas na tingin sa sarili, creative system level god, isang pangkaraniwang propesyon. Naiiba ako sa mga taong hindi alam ang gagawin. Ngumiti siya ng may kumpiyansa, ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon na makuha ang lahat ng nasa ilalim ng langit. Inabot niya ang kamay, nag-alok, dakpin ang babaeng iyon, patatawarin kita at papayagan kitang magtrabaho para sa amin. Ano sa tingin mo? Tumingin siya ng diretsyo kay Jiang Chen, naghihintay ng sagot. Napangisi si Jiang Chen, haha. Nag-isip ng desperado ang babaeng may lila na buhok, sana hindi naman siya. Tumingin si Jiang Chen ng diretsyo sa lalaking may asul na buhok, puno ng pamamaliit, ang gago ng Tiugya, marunong mag-alok ng deal. Lumayas ka. Tumayo ng tuwid si Jiang Chen, naglalabas ng malakas na aura mula sa katawan. Tinatanggihan ko. Kung gusto mong lumaban, sige lang. Wala siyang balak sumuko. Nakatayo sa likod niya ang babaeng may lila na buhok, medyo nagulat at natuwa. Nagalit na umungol ang lalaking may asul na buhok, patayin sila. Sabay-sabay na sumugod ang mga tauhan na nakaitim, kumikislap ang mga sandata nila ng mga nakamamatay na ilaw. Isang lalaki ang sumigaw, putang ina, patayin silang lahat. Nagbabala si Jiang Chen sa babaeng may lila na buhok, hindi ito madaling kalaban, mag-ingat ka. Yumakat si Jiang Chen sa babaeng may lila na buhok, iniiwasan ang sunod-sunod na atake ng mga taong nakaitim. Isang tauhan ang sumigaw, maaaring gumagamit siya ng lason. Huwag lumaban ng diretsyo. Sumagot ang iba, opo. Napabuntong hininga lang ang lalaking may asul na buhok. Hindi lason lang ang kaya kong gamitin. Sabi ni Jiang Chen, nagsimulang kumalat ang berdeng enerhiya mula sa kanyang kamay. Ay activate ang talent ni. Naghanda siyang gumamit ng espesyal na kakayahan. Universal Evolution. Sumigaw si Jiang Chen. Isang malaking berdeng enerhiya ang sumabog, bumalot sa buong lugar. Nasa loob ng enerhiya ang mga tauhan na nakaitim, sumisigaw ng takot. Isang tauhan ang napalibutan ng matutulis na berdeng dahon na parang mga punyal mula sa kakayahang Universal Evolution, kitang-kita ang takot sa kanyang mukha. Ano to? Sigaw niya, pest. Anong klaseng kakayahan ito? Hindi ba dapat lason ang gamit ng gago na ito? Sinubukan ng isa pang tauhan na hiwain ang mga dahon gamit ang espada. Putulin niyo. Mahina lang ang mga halaman na ito, sigaw niya, pero tila walang katapusan ang mga dahon. Nagalit na sumigaw ang lalaking may asul na buhok, mga tanga. Para lang yan para hadlangan ang paningin niyo. Malapit na siyang umatake. Pero kumilos na si Jiang Chen. Huli na. Malamig niyang sinabi at mula sa deal.
Nagalit na sumigaw ang lalaking may asul na buhok, mga tanga. Para lang yan para hadlangan ang paningin niyo. Malapit na siyang umatake. Pero kumilos na si Jiang Chen. Huli na. Malamig niyang sinabi, at mula sa dilim, sumugod ang kanyang mga tauhan ng kadiliman, umatake sa mga taong nakaitim. Isang tauhan na nakaitim ay hindi pa nakakapag-react ng isang tauhan ng kadiliman ni Jiang Chen ang lumapit, napigilan ang kanyang espada. Mabilis na kumilos ang mga tauhan ng kadiliman ni Jiang Chen, paulit-ulit na pinutol ang mga taong nakaitim gamit ang mga itim-lilang espada, hindi nakapagsalo ang mga ito at bumagsak sa dagat ng berdeng dahon. Isang tauhan na nakaitim ang natakot nang mabali ang kanyang espada ng isang tauhan ng kadiliman ni Jiang Chen. Ang gago na ito kaya pang sirain ang sandata ko. Niyakap niya ang kanyang espada, at hindi pa ito lason. Isang summoned monster. Kaya niyang magsumon ng mga halimaw. Isang tauhan ng kadiliman na may anyong lobo ang sumugod sa isang taong nakaitim. Ang lason ay galing pala sa mga halimaw na ito. Hindi pwedeng iwasan. Sigaw ng taong nakaitim bago siya bumagsak. Nagningning ang mga mata ni Jiang Chen, naglabas ng enerhiya ng kadiliman mula sa kanyang kamay, hinuli ang isang tauhan na nagtatangkang tumakas. Nakuha na kita. Nakita ng lalaking may asul na buhok na isa-isa nang natalo ang kanyang mga tauhan, nagalit na sumigaw, basura. Lumayas kayo. Naglunsad siya ng malakas na atake kay Jiang Chen. Hindi natakot si Jiang Chen, hinarap niya ito ng diretsyo. Nagkaroon ng malakas na pagsabog. Peste, siyam na laso na lobo. Napagtanto ni Jiang Chen na may mga trump card din ang kalaban. Talagang isang mahirap na kalaban siya. Malakas na sumigaw ang lalaking may asul na buhok, sekreto ng Tiugya, Chaos. Isang higanteng gintong dragon ang lumitaw sa likod niya, sumugod kay Jiang Chen. Tumingin ang lalaking may asul na buhok kay Jiang Chen nang may tagumpay, gago, alam kong mahirap kang kalaban, pero mababa ang level mo at hindi ka kabilis. Itinaas niya ang kanyang espada, nag-ipon ng enerhiya sa talim, sapat na ang espada na ito para. Ay enikebi iziksan lam lilam chaya aniksan hianegi, yi trongton wi asi nanivo nian sene aitay. Note, this sentence was not translated in the provided Filipino text, so the original Vietnamese sentence remains. Bigla, sumugod ang babaeng may lila na buhok at tumayo sa harap ni Jiang Chen. Isang berdeng liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan, bumuo ng matibay na kalasag. Sakit ang sakit ti. Nginig ang babaeng iyon habang pinipilit tiisin. Lumabas ang isang linya ng teksto, nakatagong propesyon, Eternal Shield of the Earth. Nagulat si Jiang Chen, ito. Ang babaeng ito ay nasa defense system pala. Nagngangalit ang lalaking may asul na buhok. Peste, hindi ko inasahan na makakalimutan ko ang babaeng ito. Hindi niya inaasahan na ang babaeng tila mahina ay makakagawa ng napakalakas na depensa. Napagtanto ni Jiang Chen na ito ang pagkakataon. Pagkakataon, naisip niya, kumislap ang mga mata ng determinasyon. Habang nagulat pa ang lalaking may asul na buhok sa kalasag ng babaeng may lila na buhok, tahimik na lumapit mula sa likod ang mga tauhan ng kadiliman ni Jiang Chen. Isang tauhan na nakaitim ang natakot na sumigaw, binatang Panginoon. Mag-ingat sa likuran. Hinawakan ng isang tauhan ng kadiliman ni Jiang Chen ang kwelyo ng isang tauhan na nakaitim, inangat siya. Kitang-kita ang takot sa mukha ng tauhan na nakaitim. Lumiko ang lalaking may asul na buhok, ginamit ang nahuling tauhan bilang panangga upang saluhin ang malakas na atake mula sa mga tauhan ng kadiliman ni Jiang Chen. Ang mga matutulis na tinik ay tumagos sa katawan ng malas na tauhan. Nagkaroon ng maliit na pagsabog nang mapigilan ang atake, nagkalat ang mga piraso. Lumayo ng ilang hakbang ang lalaking may asul na buhok, umubo ng ilang beses. Tumingin si Jiang Chen sa kanya nang may pagmamaliit, isang malupit na gago. Ginamit ang sariling tao para pananggalin ang atake niya. Ang tauhan na ginamit na panangga ay nakahiga sa lupa, dumudugo mula sa bibig, mahina ang boses, ubo. Binatang Panginoon. Ako ni. Hindi niya natapos ang kanyang sinabi. Ang malamig na asul na buhok ay malamig na tumingin sa naghihinalong tauhan, kung kaya mong saluhin ang suntok para sa akin, hindi sayang ang pag-aalaga ko sa iyo. Lumingon siya kay Jiang Chen, ang mga mata ay puno ng pamatay na intensyon, binatang Panginoon, talagang malakas ka. Kumuha siya ng isang pilula, hindi ko inasahan na mapipilitan akong gamitin ang Longwen-an. Tumingin ang may asul na buhok sa patay na tauhan, pagkatapos ay kay Jiang Chen, at sa batang babae na may kulay ube na buhok na nakatayo sa malayo. Ito na ang wakas.
Anya ng may kumpiyansang tinig. Siya ng isang pilula, hindi ko inasahan na mapipilitan akong gamitin ang Longwen. Tumingin ang may asul na buhok sa patay na tauhan, pagkatapos ay kay Jiang Chen, at sa batang babae na may kulay ube na buhok na nakatayo sa malayo. Ito na ang wakas. Anya ng may kumpiyansang tinig. Ang buong katawan ng may asul na buhok ay naglabas ng nakakatakot na pulang aura, at ang kanyang mga mata ay nagningning ng pulang liwanag. Ang susunod kong ataken. Napakipot ang boses niya, ang espada sa kanyang kamay ay nanginginig. Ay huhukayin ang iyong ulo. Tahimik si Jiang Chen, nakatuon ng husto, naghahanda para sa desisibong atake. Biglang nagbago ang eksena sa isang matinding labanan. Si Duo Red Howl, isang mandirigma na may kapansin-pansing kulay ube na buhok, na may pambihirang bilis, ay lumipad sa himpapawid. Kumislap ang kanyang espada, dala ang isang alon ng gintong enerhiya na parang bagyong nagdangalit, na pumuputol sa espasyo. Ang susunod kong atake. Isang hamon na puno ng pagmamalaki at matinding puot, ay kukunin ang iyong ulo. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagkabasag, mga piraso ng bato ang lumilipad, tanda ng isang napakalakas na atake na malapit ng ilunsad. Sa harap ng panganib, si Insect Lord ay nagpakita ng matinding pag-ingat. Ang kanyang mga pulang mata ay nagliliwanag ng matinding pokus, ang mukha ay walang takot, puno lamang ng determinasyon. Umuusad siya. Isang isip o mahinang babala ang sumagi sa kanyang isipan nang maramdaman niya ang nakakatakot na puot na papalapit. Hindi binigyan ni Duo Red Howl ang kanyang kalaban ng kahit isang saglit na pahinga. Ang kanyang katawan ay umiikot, bumubuo ng isang makapangyarihang posisyon sa pag-atake. Kuvan Evenemen, ikalawang anyo. Ang sigaw ay umalingaw-ngaw, kasunod ang isang pagsabog ng malalim na pulang enerhiya mula sa kanyang katawan na nakatuon sa sandatang hawak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, puno ng ganap na kumpiyansa sa kanyang natatanging kakayahan. At pagkatapos, inilunsad ang natatanging teknik. Yulong Biran. Isang hiwa na may lakas ng isang banal na dragon, bumubuo ng isang napakalaking liwanag na kumikislap, na bumabagsak ng diretsyo. Parang pinunit ang espasyo, ang lupa ay umuuga ng malakas. Ang lakas ng ataking ito ay tila kayang durugin ang lahat ng humahadlang, isang puot ng purong enerhiya. Sa harap ng mapaminsalang atake, hindi natitinag si Insect Lord. Sa tabi niya, si Lingsan, isang dalagang may kayumangging ube na buhok at matatag na mga mata, ay inilalapit ang mga kamay sa harap. Kailanman tatag na kalasag ng lupa. Isang alon ng berdeng-berdeng enerhiya ang lumalabas mula sa kanyang mga palad, bumubuo ng isang matibay na kalasag na nagliliwanag, na nagpoprotekta sa kanilang dalawa. Ang mukha ng dalaga ay puno ng tensyon, ngunit hindi nawawala ang tapang. Isang nakakatakot na sagupaan. Ang mabagsik na hiwa ng Qi Yulong Mi Ren, na kulay dilaw kahel ay tumama sa berdeng kalasag. Isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang naganap, puting liwanag ang bumalot sa lahat. Mga kislap at mga pira-piraso ang lumipad sa lahat ng direksyon. Ang lakas ng dalawang magkasalungat na enerhiya ay bumuo ng isang tanawin na parehong maganda at nakakatakot. Pinipilit ni Lingsan na panatilihin ang depensa. Ang berdeng kalasag ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Sa takot, sigaw niya, lumakas ng ilang ulit ang lakas niya matapos gamitin ang pulang gamot na iyon. Hindi na kaya ng kalasag ko, baka mamatay tayo. Ang kawalang pag-asa ay nagsimulang sumilip sa kanyang mga mata, habang ang lakas ng kalaban ay lampas sa inaasahan. Si Insect Lord, kahit na protektado mula sa likod, ay malinaw na nararamdaman ang matinding presyon. Siya ay nag-isip ng malalim, ang mga mata ay nagpakita ng komplikadong damdamin, lahat ng atake niya ay kritikal. Ang naunang atake niya ay kamangha-mangha na, hindi ka panipaniwala na marami pa siyang lakas. Ang pagkabigla ay hinaluan ng pagkilala sa isang napakalakas na kalaban, isang tunay na laban ng buhay at kamatayan. Si Duo Red Howl, na tila hindi humihina ang lakas, ay patuloy na naglunsad ng sunod-sunod na Yulong Miran. Ang mga hiwa ay pumapawi sa hangin, dala ang pulang enerhiya, bumabalot sa espasyo, na bumubuo ng isang ulan ng mapanirang espada. Ang kanyang mga mata ay patuloy na nagniningning, walang pag-aalinlangan, puro puot lamang. Si Insect Lord, sa harap ng kasidhian ng kalaban, ay naging mas matalim ang tingin kaysa dati. Isang mahiwagang lilang enerhiya ang nagsimulang magtipon sa kanyang mga kamay, lumilitaw ang mga sinaunang pattern na nagliliwanag ng malabo. Sa kanyang isipan, ang determinasyon ay malinaw sa mukha, napakawalang awa at may pambihirang lakas. Kung nais kong harapin ang ganitong uri ng tao, hindi ako dapat magpakumbaba.
Ang paninindigan ay umalingaw sa kanyang isipan, at ang lilang enerhiya sa kanyang kamay ay sumabog. Ang lupa sa ilalim ni Duo Red Howl ay nagsimulang pumutok, mga piraso ay lumilipad, hinihila sa isang hindi nakikitang whirlpool ng enerhiya. Isang mas nakakatakot na lakas ang inilalabas. Sa unang pagkakataon, nagpakita si Duo Red Howl ng pagkabigla. Malaki ang kanyang mga mata, ninisyan ng mahigpit ang mga ngipin, naramdaman niya ang isang tunay na banta mula sa kalabang tila mahina. Ang dating kayabangan ay tila napawi ng bigla ang lakas na ito. Si Lingsan ay nakatayo sa likod ni Insects Lord, nasaksihan ang pagbabago sa kanya, hindi mapigilang mamangha. Malaki ang kanyang mga mata, bahagyang nakabuka ang bibig. Ang lalaking ito talaga bang isang uri ng nilalang na may kakayahang lumikha? Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang lakas na ipinapakita niya ay ganap na naiba sa mga kilala niya tungkol sa mga may kakayahang lumikha. Umuusad! Sigaw ni Insects Lord, at mula sa dilim sa likod niya, maraming mga kakaibang anino na hugis halimaw ang lumabas. Sila ay napapalibutan ng lilang enerhiya, ang mga mata ay nagliliwanag ng mabagsik, handang punitin ang sinumang kalaban. Isang hukbo ng kadiliman ang naipatawag. Si Duo Red Howl, kahit malakas, ay nabigla sa napakaraming bilang ng mga halimaw ng kadiliman. Sila ay dumagsa mula sa lahat ng direksyon, matutulis na kuko, nakakatakot na mga ngipin, bumubuo ng isang itim na dagat ng kamatayan. Sabi niya, unang beses na naramdaman ang tunay na presyon, sobrang dami. Hindi natitinag, muling pinagsikapan ni Duo Red Howl ang kanyang lakas. Sumigaw siya, Yilong Biren. Ang espada ay inihampas ng malakas, hinawi ang mga halimaw. Mababaw niyang sinabi, hindi mahalaga kung gaano karami, mga insekto pa rin sila. Nananatili ang kanyang pagmamalaki, ngunit may bahagyang pagod sa tinig. Si Insects Lord, na may mga lilang mata na nagliliwanag sa likod ng kanyang buhok, ay tumingin sa kalaban na pilit na lumalaban. Isang misteryosong ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Mababa ang kanyang tinig, puno ng nakakatakot na kumpiyansa, talaga ba? Parang hawak pa rin niya ang lahat ng kontrol. Isang nakakatakot na tanawin ang lumitaw sa harap ni Duo Red Howl. Ang mga halimaw ng kadiliman na tinamaan ng kanyang hiwa ay unti-unting nagtitipon muli, bumubuo ng orihinal na anyo. Kitang-kita ang labis na pagkabigla sa kanyang mukha, nagsisimula ang pakiramdam ng kawalang magawa, ha? Sila ba ay gumagaling? Sumigaw si Duo Red Howl, desperadong tumingin sa mga halimaw na patuloy na muling nabubuhay, dumadagsa sa kanya na parang itim na alon, anong klaseng bagay ito? Bakit hindi sila namamatay? Bawat hiwa niya ay pansamantalang pumapatay sa kanila, bago sila muling tumayo ng mas mabagsik. Si Insects Lord, na nakatayo sa gitna ng lilang enerhiya, na may malamig na tingin, ay pinagmamasdan ang kalaban na unti-unting nanghihina. Si Lingsan sa likod ay nanatiling namangha sa kanyang lakas. Ngumiti si Insects Lord, isang ngiting puno ng hamon at kumpiyansa sa tagumpay. Tignan natin kung hanggang kailan ka makakatagal. Kahit na nasa hindi magandang kalagayan, hindi sumuko si Duo Red Howl. Inisyan niya ng mahigpit, ang mga pulang mata ay naglalagablab ng galit, muling sumigaw, Yilong Miren. Ang espada sa kanyang kamay ay muling nagningning ng gintong liwanag, naghiwa ng malakas, sinusubukang gumawa ng daan sa gitna ng mga halimaw. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw na bumaba ang bisa ng atake. Natakot si Duo Red Howl nang mapagtanto, ang dragon energy na inilalabas ko ay nilulunok. Hindi lamang muling nabubuhay ang mga halimaw ng kadiliman, kundi sinisipsip pa nila ang enerhiya mula sa kanyang mga atake. Sila ay parang mga gutom na linta, sumisipsip ng lakas ng kalaban. Isang halimaw ng kadiliman na may matutulis na kuko ang biglang sumugod, inatake ang hawakan ng espada ni Duo Red Howl. Nagmadali siyang umiwas, ngunit hindi ganap na nakaligtas. Ang espada sa kanyang kamay ay nanginginig, muntik nang mahulog. Tiningnan ni Duo Red Howl ang kanyang kanang kamay na unti-unting nagiging kulay lilang itim, ang pakiramdam ng pamamanhid ay mabilis na kumalat, desperado niyang naisip, pest. Ang kanang kamay ko ay na-infect. Hindi ko na magagamit ang espada. Wala nang ibang pagpipilian, mabilis siyang kumuha ng pulang gamot mula sa kanyang damit. Wala na akong ibang pagpipilian. Nilunok ang gamot, isang malakas na pulang rosas na enerhiya ang sumabog mula sa katawan ni Duo Red Howl, bumuo ng isang kalasag ng liwanag na bumalot sa kanya. Sumigaw siya ng malakas, ang mga mata ay kumislap ng huling pag-asa, Jade Life Protection. Mababaw niyang sinabi, akala mo ba kaya ng ilang wasak na insekto na patayin si Duo Red Howl? Mangarap ka. Napikit ang Insects Lord, naramdaman ang malakas na enerhiya mula sa kalasag na yon. Anong kayamanan ito?
Paano ito maaaring maging ganito kalakas? Inilabas niya ang kamay, ang mahiwagang lilang enerhiya sa kanyang palad ay lalo pang tumindi. Panginoon, lunok! Isang bagong kasanayan ang na-activate, mga tentakel ng dilim mula sa ilalim ng lupa ang sumulpot, tumakbo patungo sa pulang kalasag. Patuloy na hinampas ng mga tentakel ng dilim ang kalasag ng Jade Life, nagdudulot ng matinis na tunog ng banggaan, ngunit ang kalasag ay hindi kumikibo. Namangha ang Insects Lord, paano hindi naapektuhan ang kalasag? Tumawa si Do Red Howl ng may pang-insulto, pinapayuhan kita na huwag sayangin ang lakas mo. Ito ay isang kayamanang minana ng pamilya Tiw. Kahit na nasugatan ang kanyang kanang kamay, matatag pa rin si Do Red Howl sa loob ng kalasag, ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa. Kapag na-activate na ito, kaya nitong pigilan ang lahat ng mga atake mula sa labas. Sa tulong ng Jade Life bodyguard na ito, hindi mo ako mapipinsala. Nakatayo si Do Red Howl sa gitna ng mga nilalang ng dilim, ang kalasag ng Jade Life ay patuloy na kumikislap. Tumingin siya kay Insects Lord at kay Lingsan, ang boses niya ay medyo magaspang ngunit puno ng kayabangan, hindi ko inasahan na maipipilit niyo ako sa ganitong kalagayan. Hindi kayo kapanipaniwala. Huminto siya sandali, pagkatapos ay may paungutya na sinabi, ngunit ngayon, tingnan niyo, kahit gamitin niyo ang lahat ng inyong mga trump card, wala kayong magagawa sa akin. Sinubukan ni Do Red Howl na akitin sila, ang tono ng boses ay puno ng awa, minsan pa, basta't buong puso kang sumunod sa akin, papayagan kitang sumali sa pamilya Tiw at bibigyan ka ng apelyidong Tiw. Ito ang pinapangarap ng marami, mas mabuting huwag kang maging bastos. Ang ngiti sa kanyang labi ay bahagyang pilit, ang kumpiyansa ay tila nagtatago ng isang lihim. Tumingin si Insects Lord kay Do Red Howl ng matalim, may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Seryoso ka ba? Sanay ka ng maging anak na mayaman kaya hindi mo na nakikita ang sitwasyon. Bahagyang pumayag si Lingsan sa tabi niya. Sumigaw si Do Red Howl, pinipilit mo pa ring magpanggap na malakas. Tumawa si Do Red Howl ng may pang-insulto. Sa likod niya ay lumitaw ang mga anino ng mga miyembro ng pamilya Tiw, dala ang malamig na pangingilabot, walang problema kung hindi ka sasang-ayon. Hindi kita papatayin ngayon. Pero bukas. O sa araw pagkatapos. Ano ang alam mo tungkol sa lakas ng pamilya Tiw? Akala mo kaya mong lumaban? Isang tuwirang pagbabanta, dala ang bigat ng isang napakalaking puwersa. Hindi natitinag si Insects Lord sa pagbabanta. Ang kanyang mga lilang mata ay kumislap ng mapanganib na liwanag. Napangiti siya ng bahagya, hindi ba sinabi mo na kahit gusto mong mag-imbestiga, kailangan mo ng isang bagay na susundan? Ano ang mangyayari kung mamatay ka ng walang iniwang kahit isang hibla ng buhok? Isang matalim na panangga nagtataglay ng mas malaking banta. Biglang may malakas na tunog na umalingaw-ngaw. Isang napakalaking lilang enerhiya, parang isang hiwa mula sa langit, ang bumagsak ng diretsyo sa kalasag ng Jade Life ni Do Red Howl. Napahagulgol si Lingsan, Ginoo. Nagulat din si Do Red Howl, hindi maintindihan ang nangyayari. Mula sa usok at lilang liwanag, unti-unting lumitaw ang isang higanteng anyo. Isang halimaw na may malalawak na pakpak, katawan na natatakpan ng matitigas na kaliskis, at mga matang lilang kumikislap na puno ng kapangyarihan. Nauutal si Do Red Howl, nararamdaman ang isang lakas na mas nakakatakot pa kaysa kay Insects Lord, iyon ba ay? Yumuko ang higanteng halimaw, tumingin kay Do Red Howl na labis ang takot. Isang batang boses na puno ng kasakiman ang umalingaw-ngaw, gising na si Little Nine. Dumating si Little Nine para kumain. Ang mga matang lilang nito ay nakatitig sa kalasag ng Jade Life, na para bang isang masarap na pagkain. Lubos na nadurog si Do Red Howl. Nagbago ang kulay ng kanyang mukha, ang pawis ay bumuhos na parang ulan. Ang higanteng halimaw, si Little Nine, ay nagalak, naghahanda ng lasapin ang kanyang ipagkain, salamat, Ginoo. Talagang gutom na gutom si Little Nine. Isa pang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang matutulis na pangil ni Little Nine ay tumusok sa kalasag ng Jade Life. Ang pulang rosas na liwanag ng kalasag ay nagsimulang mag-alon ng malakas, may mga maliliit na bitak na lumilitaw. Ang kayamanang minana ng pamilya Tiw, na akalaing hindi mababasag, ay nanganganib na mapuksa. Sumigaw si Do Red Howl ng may sakit, naramdaman ang napakalakas na puwersa mula sa kagat ni Little Nine. Ang kalasag ng Jade Life ay nanginginig ng malakas, ang pulang rosas na liwanag ay humina at muling kumislap, pilit na lumalaban sa matutulis na pangil na sumisikip. Nakatayo si Insects Lord, malamig na nagmamasid.
Silingsan sa tabi niya, bagamat may kaunting takot pa rin, ang mga mata ay hindi na nag-aalala tulad ng dati kay Du Red Howl. Sumigaw si Du Red Howl nang may kawalang paniwala, paano ito nangyari? Anong klaseng insekto ito? Umisi si Insects Lord, ikaw at ang Jade Life bodyguard mo ay magiging magandang pagkain para kay Little Nine. Isang malakas na pagsabog ang naganap. Ang kalasag ng Jade Life ay hindi na kinaya ang lakas ni Little Nine, nagwasak at nagkalat sa paligid. Ang pulang rosas na enerhiya na nagpoprotekta kay Du Red Howl ay tuluyang nawala. Sumigaw si Du Red Howl, ang mga mata ay malaki at puno ng takot at hindi makapaniwala, kalasag na giba na. Ang lilang enerhiya ni Little Nine ay bumalot sa kanya, ang lamig ng kamatayan ay malapit nang dumating. Sumigaw si Du Red Howl sa kawalang pag-asa, dugo ay tumulo mula sa kanyang bibig, hindi. Hindi pwede. Ang hiyas ng pamilya Tew ay dapat nari. Ang paniniwala sa hindi matitinag na kayamanan ng pamilya ay tuluyang bumagsak. Hindi matitinag Ang huling salita ay naipit sa kanyang lalamunan. Si Little Nine, gamit ang matutulis na pangil, ay tuluyang nilamon si Du Red Howl kasama ang mga natitirang piraso ng Jade Life. Isang bakanting puwang na lamang ang naiwan kung saan siya nakatayo. Tahimik na pinanood ni Insects Lord ang pangyayaring iyon, ang mukha ay walang emosyon. Isang maliit na pagsabog ng enerhiya ang naganap sa lugar kung saan nawala si Du Red Howl, parang isang huling pamamaalam para sa isang dating mayabang. Unti-unting umatras ang lilang enerhiya ni Little Nine, iniwan ang isang wasak na larangan ng digmaan na puno ng sariwang dugo. Mahinang sinabi ni Insects Lord, na may malamig at matatag na tono, sa ganitong paraan, walang makakakita. Ang lahat ng bakas ni Du Red Howl ay tuluyang nawala. Little Nine, bumalik ka. Utos ni Insects Lord. Ang higanteng halimaw ay masunurin na lumiit, naging isang batang babae na may puting buhok at maliliit na lilang pakpak, lumipad at dumapo sa balikat niya. Masayang sumagot ang bata, narito na po. Lumiko si Insects Lord, niyakap siya ni Little Nine sa lig, ang boses ay puno ng kasiyahan, ang sarap. Salamat, Ginoo. Pinakamamahal ni Little Nine ang Ginoo. Nakatayo si Lingsan sa likuran, tinitingnan ang likod ni Insects Lord at ni Little Nine, ang puso ay puno pa rin ng pagkabigla, tahimik na iniisip, sobrang nakakatakot siya. Bahagyang ngumiti si Insects Lord, pamilya Tew. Wala naman silang gaanong lakas. Matapos ang lahat, bumalik si Insects Lord upang tingnan si Lingsan na nakaupo pa rin sa lupa, tila nalilito. Ang kanyang mga pulang mata ay nagliwanag ng komplikadong tingin. Mahinang sinabi niya na parang naalala ang isang bagay, nga pala. Nagulat si Lingsan, may lumitaw na nakakatakot na kaisipan sa kanyang isipan, ngayon alam ko na ang sikreto niya, papatayin niya ba ako para takpan ang bibig ko? Tiningnan ni Insects Lord si Lingsan, ang boses ay walang malinaw na damdamin, nandito ka pa rin. Nanginig si Lingsan, ang mukha ay maputla, ang mga mata ay puno ng luha habang tinitignan siya, hindi alam ang kanyang kapalaran matapos masaksihan ang lahat ng mga kakilakilabot na nangyari. Tiningnan ni Insects Lord si Lingsan, ang boses ay walang malinaw na damdamin, nandito ka pa rin. Nanginig si Lingsan, ang mukha ay maputla, ang mga mata ay puno ng luha habang tinitignan siya, hindi alam ang kanyang kapalaran matapos masaksihan ang lahat ng mga kakilakilabot na nangyari. Ang huling tanawin ay nagpapakita ng isang napakagandang babae, may mahabang puting buhok na dumadaloy, mga asul na mata na nakakahumaling, nakasuot ng isang marangyang kasuotan. Nakaupo siya roon, marangal at misteryoso, na parang isang diyosa o isang mahalagang tauhan na malapit ng lumitaw, nagbubukas ng mga bagong pangyayari sa kwento. Ang mga linyang humihikayat sa mga mambabasa na i-bookmark at sundan ang serye sa website bilang pagtatapos ng kapanapanabik na kabanatang ito, nangako ng mga sorpresa pa sa hinaharap. Ang paligid ay nalubog sa mahiwagang lilang kulay at puno ng tensyon. Isang matangkad na anino, nakasuot ng itim na balabal, ay nakatayo ng matatag, mula sa likod niya, ang mga halimaw na insekto na may pulang mga mata ay lumilipad-lipad, handang punitin ang sinumang makasalubong. Ang malamig na titig niya, nagliliwanag ng isang mahiwagang lilang sinag, ay tumutok sa isang maliit na anino na nanginginig sa kabilang panig. Ano ang dapat kong gawin sa'yo? Ang mababang boses, puno ng pagbabanta, ay umalingaw-ngaw. Bigyan mo ako ng dahilan para hindi kita patayin. Ang pagbabanta ay parang isang talim ng kamatayan na nakalapit sa leg, nagpapahirap sa hangin. Ang batang babae, na may mahabang buhok na bahagyang natatakpan ang mukha, ay nanginginig at pilit na bumigkas, ako, sa matinding takot.
Sa ilalim ng matinding presyon, hindi na niya mapanatili ang kanyang kalmado. Siya ay lumuhod, nanginginig ang mga kamay na iniaabot ang isang kumikislap na bagay, marahil ang pinakamahalagang pag-aari niya. Ito ang lahat ng aking mga kayamanan. Halaga nito ay higit sa 10 milyon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Halos ito na ang buong ari-arian ko. Ibigay ko lahat sa inyo. Ang mga salita ay puno ng pagmamakaawa, ang mga mata ay puno ng kawalang pag-asa, pilit niyang ginagamit ang materyal na bagay upang ipalit ang kanyang marupok na buhay. Bilang tugon sa kanyang pagmamakaawa at katapatan, ang makapangyarihang lalaki ay bahagyang ngumiti, isang mapanuring ngiti na may kahulugan. Kinuha niya ang bagay na inabot ng babae, isang maliit na gintong singsing, at iniikot ito sa kanyang daliri. Medyo tapat ka naman, ang kanyang boses ay pantay-pantay, walang emosyon, pero sayang, alam mo nang masyado. Isang nakamamatay na katahimikan. Pagkatapos ay sinabi niya muli, ang mga mata ay mas matalim kaysa dati, at marunong ka ring magsinungaling. Ang paratang ay parang isang matalim na kutsilyo, na nagpawi ng pag-asa na unti-unting sumiklab sa puso ng babae. Sa harap ng pagdududa, tila naipit ang babae sa sulok. Bigla siyang tumayo, isang kamay ay itinaas sa hangin, ang mukha ay matatag na may bahagyang nakakatawang ekspresyon. Ako, Latam ay nanunumpa sa langit. Kung magsisinungaling ako sa aking tagapagligtas, ako ay tatamaan ng 5 kidlat. Ang sumpa ay binigkas ng buong tapang. Ang lalaking nakabalot sa itim na balabal ay tila nagulat, pagkatapos ay may bahagyang pagkalito sa kanyang malamig na mukha. Ha, isang babae na ang pangalan ay Latam. Totoo ba na pinag-isipan mo ng mabuti ang pagpili ng pangalan mo? Bulong niya, ang pagbabanta ay tila nabawasan ng kaunti dahil sa pangalan at medyo bata na kilos na ito. Sinasabi ko ang totoo. Tagapagligtas? Hindi ko rin alam ang iniisip ng mga magulang ko. Patuloy na ipinaliwanag nila Tam na may taos pusong tono. Pero totoo talaga. Tingnan mo, ito ang aking Pagkatapos ay mabilis niyang inilabas mula sa kanyang bag ang isang card. Iniaabot ito sa lalaki, bilang huling pagsubok na patunayan ang kanyang kadalisayan. Kinuha ng lalaki ang card, maingat na tiningnan ang larawan sa loob. Isang batang babae na may 2 tirintas, bilog ang mukha, malalaki at inosenteng mga mata, at nakasuot ng uniforme ng paaralan. Lubhang naiba sa batang babae na may medyo magaspang na itsura, matanda na at nakasuot ng sira-sirang damit sa harap niya. Ang mga tuldok na 3 patinig ay lumitaw sa itaas ng kanyang ulo, nagpapahiwatig ng tahimik na pagdududa. Sigurado ka bang ikaw ito? Isang maikling tanong ngunit puno ng pag-aalinlangan. Labis na nahihiya sila Tambi sa pagdududa ng lalaki. Hinawakan niya ang 2 tirintas, kahit na nakaluwag na ang buhok niya ngayon, namumula ang mukha, at pilit na ipinaliwanag, ang larawang ito ay kuha 2 taon na ang nakalipas. Noon, hindi pa ako dumadaan sa puberty. Pagkatapos ay parang napagtanto ang isang bagay na mali, mabilis niyang inayos, hindi sandali. Dahil lang hindi pa ako pumayat. Ang clumsy na paliwanag ay lalo pang nagpasaya sa sitwasyon. Sa harap ng walang muwang na paliwanag at pagkabalisa nila Tam tila hindi na mapigilan ng makapangyarihang lalaki ang kanyang malamig na mukha. Kahit napilit niyang kinokontrol, isang mahinang tawa ang lumabas mula sa gilid ng kanyang bibig. Ang mga halimaw na insekto sa likod niya ay tila naramdaman din ang pagbabago sa hangin, sila ay nagulat at tumingin sa kanilang amo. Marahil ang inosente at tapat, kahit na medyo clumsy, na babae ay nakadama ng isang bahagi ng yelong puso ng Panginoon ng mga insekto. Pagkatapos ng isang sandaling pagtawa, bumalik sa dati ang malamig na mukha ni Jiang Chen. Pero wala pa ring garantiya na hindi mo ibubunyag ang lihim. Sa huli huminto siya, ang mga mata ay nanlilimahid. Isang di nakikitang mamatay na aura ang kumalat, pumapalibot sa paligid. Ang tanging hindi marunong magsalita ay ang mga patay. Ang mga salita ay parang hatol ng kamatayan, muling naging matindi ang tensyon. Huwag kang mag-alala, tagapagligtas. Biglang nagsalita sila Tam puno ng kumpiyansa. Inilabas niya ang isang lumang papel na rolyo at isang bilog, patag na bagay na parang maliit na kalasag. Ano yan? Bahagyang napikit ang mga mata ni Jiang Chen, may kuryosidad sa mga hindi inaasahang bagay na ito. Mabilis na binuksan nila Tam ang rolyo ng papel, ipinakita ang mga sinaunang titik at isang komplikadong selyo. Ito ay isang kasunduan ng selyo. Mabilis na binuksan nila Tam ang rolyo ng papel, ipinakita ang mga sinaunang titik at isang komplikadong selyo. Ito ay isang kasunduan ng selyo.
Kapag ang gumawa ng kasunduan ay nagbunyag ng lihim, mamamatay siya agad, paliwanag niya, pagkatapos ay buong tapang na nanumpa. Ako, Latam E, ay nanunumpa na poprotektahan ang lihim ng pakikipaglaban ni Jiang Chen hanggang sa kamatayan. Umiti ang babae, isang ngiti na medyo pilit ngunit tapat, takot ako sa kamatayan, kaya. Tinignan ni Jiang Chen ang rolyo ng kasunduan sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay si Latam E, ang mga mata ay may halong emosyon. Hindi ko inasahan na may ganito dito eh. Bulong niya, pagkatapos ay huminga ng malalim, unti-unting nawala ang mamatay na aura. Sige na, hindi kita papatayin dahil nilagdaan mo ang kasunduang ito. Malinaw ang tuwa ni Latam E, salamat, tagapagligtas. Hindi pa nagtatagal ang kasiyahan, bigla niyang naalala ang isang bagay, at nagtanong ng may pag-aalinlangan, sandali, ang kasunduang ito magkano ang halaga nito? Walang pakialam na sagot ni Jiang Chen, ganon. Mga 10 milyon yata. Nang marinig iyon, nanlilimahid muli ang mukha ni Jiang Chen, lumitaw ang mga itim na ugat, at muling kumalat ang mamatay na aura. Ibig sabihin ang tanging mahalagang bagay sa singsing na espasyo na yon ginamit mo na pala. Nag-alala si Latam E at kumaway ng kamay, huwag kang magalit, tagapagligtas. Basta samahan mo lang akong makauwi, sigurado akong hindi ka pagsisisihan ng mga magulang ko. Tila hindi pinansin ni Jiang Chen ang pangakong iyon ni Latam E. Lumiko siya, tumingin sa malayo. Bukas ng umaga kailangan kong mag-ulat sa ESN, huli na tayo. Pagkatapos ay sumigaw siya, sana'y maging maswerte ka ni. Mabilis na sumunod si Latam E, tagapagligtas. Mas malapit ang bahay namin kaysa sa ESN. May teleport station kami sa bahay, sigurado akong hindi ka mahuhuli. Tagapagligtas? Hintayin mo ako. Sa wakas, pumayag si Jiang Chen na samahan si Latam E. Huminto sila sa harap ng isang marangyang mansyon, sa malaking tarangkahan ay nakaukit ang ilalienan. Mula sa loob ay may maririnig na galit na sigaw, paano nila nagawa? Sa loob ng malaking bulwagan, isang marangal na babae, si Ginang La, ay labis na nagagalit. Nanakaw ng pera at pagpatay. Sobrang kapal ng mukha ng pamilya Tiu. Sa paligid, maraming mga tagapaglingkod ang nakaluhod, nanginginig, Ginang, huwag po kayong magalit. Lahat ng mga nilalang na iyon ay karapat-dapat mamatay. Ang dalaga ay nagdusa na. Isang kalagitnaan na lalaki, si Ginoola, ay pilit na pinakalma ang nagagalit na asawa. Ginang, pakiusap, kalmahin ang sarili. Ang pinakamahalaga ay ligtas na nakauwi si Tam E. Huminga siya ng malalim, at nagpatuloy, ang pamilya Tiu ay isa sa mga pinakamakapangyarihang angkan sa imperyo ng Niren, hindi natin sila maaaring labanan. Tahimik na nakatayo si Jiang Chen sa tabi, nagmamasid, iniisip sa sarili, kaya pala ang pangalan niya ay Latam E. Nang humupa ang galit ni Ginang La, lumingon si Ginoola kay Jiang Chen at mumiti ng magiliw. Jiang Chen, di ba? Maraming salamat sa pagligtas kay Tam E namin. Pakitanggap ang itim na card na ito. Mabilis dig nagsalita sila Tam E, tama po, tagapagligtas. Naghanda na po ako ng almusal, kumain po kayo bago kayo umalis. Sandali lang ang teleport. Kinuha ni Jiang Chen ang itim na card, bahagyang tumango. Salamat sa card at tungkol sa almusal. Sa sandaling iyon, may tunog na nagmula sa kanyang tiyan, tanda ng gutom. Medyo nahihiya ang mukha ni Jiang Chen, ngumiti siya ng pilit, kakain ako ng kaunti. Nagtinginan si Ginang La at Ginoola, ngumiti. Medyo nahihiya ang mukha ni Jiang Chen, ngumiti siya ng pilit, kakain ako ng kaunti. Nagtinginan si Ginang La at Ginoola, ngumiti. Dadalhin ka namin doon kaagad. Sa marangyang silid kainan, nakaupo si Jiang Chen sa harap ng isang mesa na puno ng pagkain. Kinakain niya ng buong gana, mula sa isang plato patungo sa susunod, ang bilis ng pagkain ay ikinagulat pati ng mga tagapaglingkod na nakatayo sa tabi. Habang mas marami akong kinokontrol ng mga insekto, mas kailangan kong kumain ng higit pa. Bulong ni Jiang Chen sa sarili, habang patuloy na kumukuha ng pagkain gamit ang kamay. Mula sa isang mataas na anggulo, ang mahabang marangyang mesa ay tila bakante nang nakaupo lamang sina Latam E at ang kanyang mga magulang sa isang dulo, habang si Jiang Chen ay nag-iisa sa kabilang dulo, napapalibutan ng maraming mga plato ng pagkain na ubos na. Isang maliit na tagapaglingkod ang nakatayo sa tabi ng mesa, nag-aalangan na nagsabi kay Jiang Chen, Ginoo, hindi kailangang magmadali, maaari kang kumain pa kung nais mo. Samantala, si Ginoola at Ginang La ay nagkatinginan ng may malalim na kahulugan. Tahimik na umiinom ng tsaa si Ginang La,
tumingin kay Jiang Chen, at pagkatapos ay mahina na sinabi sa kanyang asawa, bagamat sinasabi ng anak nating babae na siya ay isang creative system, siya rin ay nasa antas ng Diyos. Bilang isang bagong gising, kaya na niyang iligtas ang tao mula sa kamay ng pamilya Tiw. Nakaupo sila Tam-i sa tapat, narinig ang puna ng kanyang ina, bahagyang namula ang mga pisngi, at mahina niyang sambit, tama, kahit na hindi sasabihin ng bata. Tiyak na hindi siya walang kwenta tulad ng itsura niya at medyo gwapo rin siya. Nagkatinginan sina Ginoola at Ginangla, may kislap ng isang ideya sa kanilang mga mata. Kung matutulungan niya tayong labanan ang pamilya TUV. Kung mapoprotektahan niya ang anak nating babae. Isang plano ang tila nabubuo sa kanilang isipan. Biglang naging masigla ang kapaligiran. Malapit na niyakap ni Ginoola si Jiang Chen sa balikat ng magiliw, maliit na Jiang. Wala ka pa bang kasintahan? Wala pang nobyo si Tam-i namin. Hindi mo ba nakikita na ang natatanging propesyon sa aming angkan ay napakaganda? Mabilis namang sumang-ayon si Ginangla, magaling din siya sa negosyo at pamamahala ng pananalapi. Ang pinakamahalaga, may ganda at talino si Tam-i namin. Tamang-tama ang sukat ng katawan niya. Naisip ko na ang pangalan mo Napula ang mukha nila Tam-i na nakaupo sa tabi, sumigaw, Inay. Itay. Kayong dalawa ay talagang walang galang. Sa sobrang kasigasigan ng pamilya La, bahagyang nahirapan si Jiang Chen. Mabilis siyang tumayo. Salamat sa inyong pagtanggap. Busog na ako at may mahalagang gagawin. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis, iniwan ang pamilya La na may iba't ibang mga ekspresyon. Nahihiya sila Tam-e at tinakpan ang mukha, habang si Ginoola ay nagsabi ng may panghihinayang, ha? Maliit na Jiang, pag-uusapan natin ito sa susunod. Nang nawala na si Jiang Chen sa paningin, tumingin si Ginoola sa kanyang anak na babae, may bahagyang pagsaway sa tinig, Tam-i. Umalis na ang manugang ko, bakit hindi mo siya sinundo bilang asawa mo? Tumawa si Ginangla ng may malalim na kahulugan, Tam-i. Huwag kang mag-alala. Ang itim na card na ibinigay ng tatay mo sa kanya ay may kakayahang mag-locate, maaari mong subaybayan siya saan man siya pumunta. Hindi na matiis nila Tam-e, sumigaw siya sa kahihiyan at galit. Tumahimik na kayo pareho. Matapos umalis si Jiang Chen sa pamamagitan ng portal ng teleport, nanatiling nag-iisip sila Tam-e. Ang imahe ng lalaking nakasuot ng itim na balabal kasama ang mga nakakatakot na halimaw na insekto ay patuloy na gumagala sa kanyang isipan. Bagamat siya ay sobrang lakas at gwapo, nakakatakot din siya. Bulong niya na may bahagyang pamumula sa mga pisngi. Pero kahit na nakakatakot, talagang gwapo at malakas siya. Ang mga magkasalungat na kaisipan ay umiikot sa kanyang isipan na nagpapakilig sa puso ng isang dalagang babae. Samantala, sa ibang lugar, lumilitaw ang mansyon ng pamilya Tiu na may maringgal at medyo madilim na anyo. Ang mga haliging bato ay may detalyadong ukit, mahaba at malalim ang mga pasilyo, at mabigat ang atmosfera. Dito nagsimula ang mga suliranin na naranasan nila Tam-e. Sa loob ng isang malawak na silid, isang kalagitnaang edad na lalaki na may balbas at kulay abo ang buhok, na may mukha ng galit, ay pinapalo ang mesa habang sumisigaw. Siya si Tiu Nguyen, ang pinuno ng pamilya Tiu. Kawawa. Ang jade life ng Vuvu ay nabasag. Siya sa atin ang mabuti, alamin kung sino ang gumawa nito. Isang alipin na nakatayo sa tabi ay nanginginig na sumagot, opo. Agad akong magpapadala ng tao para mag-imbestiga. Pumasok ang isang batang lalaki na matangkad, nakasuot ng marangyang pulang itim na balabal, may kapansin-pansing asul na buhok. Siya si Tiu Vizidian, isang henyo ng pamilya Tiu. Walang pakialam siyang sinabi, Lolo. Ang pinsan ko ay mahigit 20 taong gulang na ngunit nasa antas 30 pa lang, second tier. Sayang talaga. Napangisi siya ng bahagya, ano ba ang malungkot sa pagkamatay ng isang inutil? Hindi ito karapat-dapat na ikagalit mo. Tumingin si Tiu Nguyen sa kanyang talentadong apo, bahagyang humupa ang galit. Ang talento ni Vuvu ay talagang pangkaraniwan, hindi kasing galing mo. Hindi nakalulungkot na siya ay namatay. Ngunit pagkatapos, naging matalim ang kanyang tingin, ngunit siya ay apo ko pa rin, kailangang malaman ng salarin kung sino ang nilabanan niya. Gusto kong malaman kung sino sa teritoryo ng IO ang may lakas ng loob na labanan ako. Tumawa ng mayabang si Tiu Vizidian, may madilim na enerhiya na nagmumula sa kanyang kamay. Sige, Lolo, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa maliit na bagay na yon. Naggingit-ngit siya, may ningning ng malupit na tingin, pagkatapos kong matapos sa training camp ng ThinQ na ito, kahit sino pa sila papatayin ko sila para sayo.
Kasabay nito, sa opisina ng base ng ECN, pumasok si Jiang Chen mula sa portal ng teleport. Maluwang at medyo seryoso ang lugar. Ilang tao na nakasuot ng uniforme ng ECN ang nakatayo, tila naghihintay sa kanya. Lumapit ang isang lalaki na mukhang opisyal, kumaway, "Yo. Dumating ka na." Medyo nagulat si Jiang Chen sa pagtanggap na ito, may malaking bagay ba? Magalang niyang sinabi, "Magandang araw, narito ako upang magtrabaho sa ilalim ng ECN." Ang lalaking iyon, na si Ray Wells, ay niyakap si Jiang Chen nang magiliw sa balikat. "Jiang Chen, sa wakas dumating ka na. Matagal na kaming naghihintay sa iyo." Umiti siya, "Ipakikilala kita sa lahat muna." Itinuro ni Ray Wells ang isang magandang babae na may mapusyaw na asul na buhok at kaakit-akit na katawan na nakatayo malapit. Tiuk Ha, support level 45, siya ang pinakamabata dito dati pero ngayon nakuha mo na ang posisyon niya. Tinakpan ni Tiuk Ha ang kanyang bibig habang nakangiting kaakit-akit. Ang mga mata ay kumikislap habang tumingin kay Jiang Chen, "Wow. Ang gwapo mo, unang beses kong makatrabaho ang isang gwapo na tulad mo." Sunod, ipinakilala ni Ray Wells ang isa pang lalaki na may kayumangging buhok at matalim na mga mata, nakatayo na nakatawid ang mga braso na may malamig na ekspresyon. Fong, sniper level 49, hindi masyadong nagsasalita at medyo mayabang. Bahagyang umiti si Fong, nagtaas ng kamay bilang bati, "Ikinalulugod kitang makilala." Ipinagpatuloy ni Ray Wells ang pagpapakilala ng isa pang kasapi, isang batang lalaki na maliit ang pangangatawan ngunit matatag ang mga mata. Chu, armored warrior level 49. Maliit siya pero matatag at medyo madaldal. Tumingin si Chu kay Jiang Chen nang may kasiyahan, "Wow. Ngayon may kakilala na akong may divine level na propesyon. Ito ay isang bagay na ipagmamalaki ko habang buhay." Sa wakas, itinuro ni Ray Wells ang isang babaeng may edad, kaakit-akit na may gintong buhok, nakasandal sa pader ng may kumpiyansa. Kans, Fire Mage level 61, triple tire, siya rin ang deputy commander at mahusay magluto. Kumindat si Ray Wells kay Jiang Chen, "Maliit na Chen, kapag kasama mo si Tita Kans, siguradong may masarap kang kakainin." Magalang na umiti si Jiang Chen sa lahat. "Salamat sa inyo. Bilang isang creative system, wala naman akong espesyal." Bulong niya sa sarili, mukhang sobra ang init ng pagtanggap nila. "Kahit divine level ako, madalas hindi gusto ng iba ang mga creative system." Lumapit si Kans, may malambing na tinig, "Ano bang mali sa creative system? Divine level ay divine level. Huwag mong pakinggan ang walang kwentang salita, hindi ka namin minamaliit." Tumanggo si Ray Wells, "Tama. Maliit na Chen. Lalo na't pinili mo kami. Dito ay magiging tahanan mo sa hinaharap." Nakaramdam si Jiang Chen ng init sa puso. "Gusto ko lang dito para mangalap ng resources at itago ang pagkakakilanlan ko pero ngayon." Hinaplos ni Ray Wells ang balikat ni Jiang Chen, ibinalik siya sa kasalukuyan. "Sige, simulan na natin ang trabaho." Dagdag pa niya, "Tama. Gusto naming irehistro ka para sumali sa kampo ng pagsasanay ng ThinQ sa susunod na 3 araw para kumita ng karagdagang mga yaman. Ngunit may isang kondisyon, kailangang maabot mo ang antas 20 pataas, hindi ko alam kung ilang antas pa ang kulang mo." Sagot ni Jiang Chen, "Uncle Qi, kasalukuyan akong nasa antas 17. Napanganga si Ray Wells sa pagkabigla, "Ano? 3 araw mo lang nagising at umabot ka na sa antas 17. Tumawa ng malakas si Ray Wells, puno ng pagmamalaki ang mukha. "Hahaha. Magaling. Hindi ako nagkamali ng tao. Isa kang banal na talento." Malakas niyang pinapalo ang likod ni Jiang Chen, "Hindi mahirap ang dagdagan pa ng 3 antas. Mamaya irerehistro kita para sa kampo ng ThinQ." Ang sinabi ni Ray Wells ay nagdulot ng pagkabigla sa buong koponan ng ECN. Ang mga mata ni Tiuk Ha, Fong, at Chu ay nakatuon kay Jiang Chen, dala ang pagkabigla at kaunting paghanga. Napakabilis ng pag-angat ng antas na ito, talagang pambihira. Biglang naging seryoso ang mukha ni Ray Wells. Tumingin siya kay Jiang Chen at nagtanong, "Tiu Vian, sa mga nakaraang araw, nakasalamuha ka ba ng malalakas na kalaban?" Naguluhan si Jiang Chen. Nagpatuloy si Ray Wells, bumaba ang tono, "May isang tao na gising na nasa 3 antas na hindi kilala ang pinagmulan ang gumagamit ng espiritu upang imbestigahan ang mga galaw mo." Bahagyang nagkunot ng noo si Jiang Chen. "Isang gising na nasa 3 antas eh." Bulong niya, saka may sumagi sa isip niya, naging matalim ang kanyang mga mata. Huwag sabihin na sila ba ang pamilya Tiu.